Ba ito, mga kababayan? Nako, General Torre, tiniyak na aaresto or maaaresto si Harry Roque, si Bantag at si Dumlao. Nako po, NPA ka kasi, Pikachu Pokemon. Kaya ganyan ang utak ninyo. Ang drone nagagamit sa gubat yan. Pag hindi mo makita yung kalaban. Pero pag dito ka sa Maynila, kailangan mo talaga pulis, physical na katawan, hindi drone. Huwag tanga. 'Di ba? Ang dami nyo ng bobo, nagpakalat pa kayo. Dumadami na kayo. Antindi nyo na. Para kayong virus na COVID. Para kayong COVID-19 virus. Dumadami kayo ng dumadami. Nagkabubo ng nagkabubo. Di ba? Ay, Diyos ko. Di bali na talagang bumuto ako ng presidenteng lutang. Wag lang kawatan. Nagnakaw ka na. Nag-iwan ka pa ebidensya. Bisto ka pa rin. So ito, mga kababayan. General Torre, tiniyak na aarestuhin sina Bantag, Dumlao at Roque. Nako po, mga kababayan, pakinggan ninyo. May impormasyon na ang mga otoridad hinggil sa kinaroroonan ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Si Bantag ay pinaghahanap ng korte mula pa noong 2023 dahil sa aligasyon na siyang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Tiniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na puspusan na ang kanilang intel operation para madakip ito. Bukod kay Bantag, tinututukan din ng Philippine National Police ang paghuli sa iba pang high-profile fugitives gaya ni na former spokesperson Harry Roque at dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Torre, handa silang gumamit ng puwersa kung kakailanganin para mahuli ang mga ito. Hala! Ayan na. Ang sabi ni General Torre, kung kakailanganin, gagamit sila ng puwersa. Nako. Bantag, Dumlao. Actually, ito si Rafael Dumlao, mga kababayan sa mga hindi nakakaalam. Ito po yung mastermind sa pagkidnap ng isang Korean businessman. Si Rafael Dumlao po. Isa po siyang pulis, no? Na mastermind at nagtatago ngayon sa pagkidnap sa isang businessman na Korean. Yun po yun. At ito, mga kababayan, isa naman itong si Bantag. Isa din po siya sa mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Kung nakita niyo isang reporter, no, isang mamamahayag na si Percy Lapid, isang announcer, isang reporter, parang mga tulpo, di ba? Parang si Erwin Tulpo, parang si Ramon Tulpo. Isa po siya sa mastermind na nagpatumba kay Percy Lapid. So, kaya po siya wanted at higit sa lahat, ang dating presidential spokesperson Harita Barney Roque na pumapayat na ngayon at sabi nga niya, hindi ko mapapatawad ang administrasyon ni Marcos sa panggigipit sa akin. Nawalay ako sa pamilya ko. 2 Pasko akong hindi ko kasama ang pamilya ko dahil sa panggigipit ni Marcos Jr. sa akin. Hindi daw niya mapapatawad si PBBM. Si PBBM daw ang kadahilanan kung bakit nalayo siya sa pamilya. Aba, si PBBM ba may hawak ng pogo? Si PBBM ba nagpa-imbestiga? Di ba si Risa Hontiveros at si Gatchalian? Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, Bantag, Dumlao at Roque, humanda na kayo. Naku, mga kababayan. Hay, Diyos mio Marimar. Kung maalala nyo po, mga kababayan, babasahin ko po si Rafael Dumlao sa mga hindi nakakaalam. Rafael Dumlao. Sino nga ba ito si Rafael Dumlao? Ito po. Ito na, mga kababayan. 1 million reward up for Dumlao's arrest. Ito po, basahin natin Korte Suprema po ito nanggaling. Court of Appeals convicts mastermind in Korean national slay. July 19, 2024. The Court of Appeals has reversed the acquittal of Rafael Dumlao, the third Dumlao, from the criminal charge filed against him in relation to slain Korean national Ik Ju Lee or Ik Ju Ji. Pagbasa nito, no? Ik Ju Ji.
or G. Oh. In a decision penned by Associate Justice Carlito B. Calpatura, the Court Appeals 13th Division granted a petition for the certiorari filed by the people of the Philippines seeking to the nullify that the joint decision of the Regional Trial Court or RTC Angeles City Branch 60 which acquitted Dumlao. Inacquit daw to si Dumlao. Pero ngayon mga kababayan ay binalik po ito. Ano nga po ba ang nangyari? Ito na, Philippine Star. Sa mga hindi nakakaalam. Ayan po, 1 million po. Mga kababayan, 1 million po ang reward up for Dumlao's arrest. Ayan, 1 million, Rafael Dumlao. Nakalagay dito, former Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, the convicted mastermind in kidnapping and murder of South Korean businessman Jik Ik-ju, and 2016 has been offered by the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK headed by Secretary Lucas Bersamin. Earlier ordered a manhunt for Dumlao, diba? And order him to pay 350,000 in damage for kidnapping with homicide and another 225,000 for kidnapping and serious illegal detention. G was kidnapped at his home in Pampanga in the guise of a drug bust by the Philippine National Police Drug Enforcement Group. He was struggled to death at the PNP headquarters at the Camp Crame in Quezon City on 2016. Kaya hinahanap po itong si Rafael Dumlao. May 1 million po ang kanyang reward sa mga kapagturo at makakakita sa Camp Crame na ganap ang krimen. Kaya nga po, Sir Elijah, sa mga hindi po nakakaalam, siya po si Rafael Dumlao. So, dito naman kay Bantag, hindi ko na po kailangan i-explain sa inyo, kaya alam nyo naman po kung sino si Percy Lapid. Si Percy Lapid naman po ang naglabas ng mga baho nitong mga kabulastugan, yung mga katiwalian ni Bantag sa loob ng Bucor. Binulgar kasi ni Lapid yung katiwalian ni Bantag. Kaya pinag-initan ni Bantag, pinatay. Kasi wala namang ibang nilabas doon. Si Percy Lapid. Actually, Sir Elijah, meron pong channel. Actually, vlogger at saka newscaster. Yan si Percy Lapid. Announcer sa radyo yan. So, ang mastermind ng pagkamatay kay Percy Lapid ay si Bantag. Kaya, pinahunting si, Bantag. At, tiniyak nga ni General Torre na si Bantag, si Dumlao at si Roque, kung maaari, gagamit sila ng matinding dahas para arestuhin itong mga kriminal na ito, yung mga pugante na ito, si Roque, si Bantag at si Dumlao. So yun lang mga kababayan, klarong-klaro naman po siguro. Naku, kaya pala. Sila po, Ma'am Del Rosario, hello po Ma'am Delia Rosario, and kay BMB Filipino. Ayan, lagot ka, Roque. Titirahin ka na ng walang lotion. Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Ang balita na titiyakin ni General Torre na maaresto ito. Kawawa naman. Ito pa, missing sa Bungiro. Sana po, bukod sa nawawala, bukod sa ginawa, Naku, mga kababayan. Meron pa dito, traffic violators turn out to be con men who use Lisa Marcos name. Naku, ayan pa. At ito, mga kababayan, yung bahay pala ni Digong, gusto ko lang i-update sa inyo. Kumbaga, kamay na bakal ang gagamitin. Yes po, para mahuli sila. Yan, tama po yan. Actually, mga kababayan, update ko lang po, yun pong bahay ni Digong na Green Gate doon sa Davao, yung greenhouse ni Digong, ay tinanggal na po yung nakatatak na for sale. So, siguro, sold na or nabili na. Mga kababayan, ayan mga kababayan, nasold na po. Tinanggal na po yung bahay. Yung bahay. Hindi tinanggal yung bahay, kundi tinanggal yung nakatatak.
Ma'am Chaicher at sa Sirisa Por, silo po. Sabi ko kasi, tinanggal na po yung bahay. Hindi po yung bahay tinanggal, ha? Yung nakalagay po na for sale. Ayan yung nandyan sa gilid. Yun po ang tinanggal, hindi po yung bahay. Kung tinanggal yung bahay, nako, hindi lang kwarto ang makikita, pati na yung buong lugar. Makikita na nila. Yung karatula lang, yung nakadikit, yung nakapaskil, yun lang po ang tinanggal kasi sold na. Sold na siguro kasi tinanggal na eh. Kasi kung tinanggal yung buong bahay, pati CCTV dun sa kwarto, hindi lang kwarto ang makikita, pati pa yung buong loob. Kunyari lang for sale, drama lang yun. Actually sa akin parang ganun. Halimbawa, kunwari nabili pero yun palang bumili, kunwari pinagkatiwalaan lang nila yun na kaibigan, malapit na kaibigan, para pag in case na i-praise ng AMLAC, di ba? Pag in case na habulin sila ng AMLAC, no, yung ipipraise na yung mga ari-arian nila, hindi na masali yun. Bakit? Iba na may-ari nabenta na Diba? May mga ganyan, mga kababayan. Diba? Ako, nag-react lang hindi ko naman sinabing ganun. Pero darating ang panahon, mga kababayan. Ito bakit? Ito, advance ako mag-isip. Mas advance pa ako kay Sarah. Ito ikwento ko sa inyo. Yung bahay na yan, mga kababayan, halimbawa man nabenta yan. Nabenta, sold na. Wala nang hahabol ang AMLAC dyan. At bakit ko sinabi na hahabulin ng AMLAC yan? Ito, mga kababayan, kapag si Digong inumpisahan ang hearing niya sa September 2025, first trial sa ICC, kapag siya ay hindi nanalo dyan sa unang trial, yan na yung rason na pati yung ari-arian niya pwede nang ipaprease ng AMLAC. Mga kababayan, kasi yan ang yan ang mangyayari dyan. Kasi unang trial niyan, tatanungin yan sangkot ka ba sa smuggle na ganito? Sangkot ka ba sa sindikatong ganito? Maano yan bakit mo nagawang ipatumba yung ganito? Sino? Paano? Bakit ganun? Maraming katanungan yan. Pag hindi nanalo si Digong dyan, di ba? Pag hindi nanalo si Digong dyan, isa na AMLAC dyan napapasok. Sino yung nagbenta? John, jumper ni Duterte. Yun sabi ni Ma'am Elena Garcia. Eto tayo mga kababayan. Carla Avillania or Avillania ba pagbasa dito?